Iwan. Paano nagsimula? Iba't ibang maniniwala. May basehan ba o wala? Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Inuwi ng malukot. I want, mga tanong iwan. Bigyan ng kasagutan. I want, mga tanong iwan. Bigyan ng kasagutan. I want, mga tanong iwan. Bigyan ng kasagutan. Mga ka-wonder, tara na't maglibot mula Pasig hanggang Maynila. Pero with a twist, dahil mag-iikot tayo sakay ng ferry. Congratulations. Congratulations, guys. Sir, ano po shampoo niyo? Ang time ng departure ay 1:30. Parang feeling ko nasa ibang bansa tayo, ha? At punta tayo ng Santa Ana Station. Let's go! Pwede pang libutin ng iba't ibang pasyalan. Nung inakyat mo to, ano, naka-inhale ka o naka-exhale? Kaya mo? Ha? Kaya mo? Ako? Saan ba yan? May tuktok pa ba yan? At mag-food trip. At ang kagandahan nito, kitang-kita nyo naman. Habang kumakain ka dito, isa-isang nagwo-walk out itong mga, ano dito, katulad ng barbecue. Nakita nyo ba maglakad? Yung barbecue, naglakad kanina. Mami Sue, parang ito yung paborito mo. Magtutunggali rin kami ni Empoy. 1 minute, 1 tanong. Sino kaya ang magwagi? Lalo tayo nahulog dyan. Hindi akong tulong, lalo akong nalintikan. Wait lang, tatanungin natin sa staff sa likod. Pasig Ferry, Laguna Bay. Saan po? Pinagbuhatan. Pinagbuhatan ng kamay. Kaya naman ngayong gabi ay aalamin natin at bibisitahin ang ilang destinasyon sa ilang istasyon na talaga namang swak kay Juan. I wonder, para iwas traffic, mag-ferry in the city. Sino mag-aakala na sa gitna ng Kamaynilaan, may ferry in the city? Ito ang Pasig River Ferry. Wala pa mang dayuhang nakakapasok sa bansa. Ginagamit na ang Pasig River bilang transportasyon para maghatid ng kalakal. Napapadali kasi ang pagpunta ng mga taga-Pasig sa Maynila na sentro ng kalakalan. At ngayon, hindi na lang ordinaryong bangka ang pumapalaot sa Pasig River. 2007, nagsimula ang operasyon ng ferry sa Ilog Pasig. Mayroon lang na 5 lancha o ferry noon. Pero ngayon, nagdagdag pa ito ng 7. May malaki at maliit. 50 pasahero ang kasya sa malaking ferry, habang ang maliit naman kaya ang 30 katao. Noon daw, air-conditioned pa ang mga sasakyan. Pero ang mga bagong lancha na nadagdag ngayon, hindi na, para na rin daw ma-enjoy ng mga sumasakay ang ride at mga tanawin. Komportable ring makakaupo ang pasahero sa lawak nito. Bukod sa bagong ferry, nadagdagan din ang kanilang mga station. Maaari ka na bumiyahe mula Pinagbuhatan Pasig, dadaan ng Guadalupe Makati, Mandaluyong, hanggang Escolta, Manila. Sa kabuuan, kung babaybayin, nasa 1 oras at kalahati ang Ilog Pasig. At ngayon, ito ang ating magiging adventure. Sandali nga muna, nasaan si Empoy? Dear Mami Sue, para sa iyo ang pansit na ito. Love, love, love. Empoy. Yes, Mama Sue, I have something for you. Meron akong pansit na iniwan. Sana magustuhan mo kasi sobrang sarap nun. Okay? Alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang schedule ng ferry. Pinatawid nito ang 12 istasyon.
Nagbago man ang ibang istasyon at nadagdagan ng mga ferry, hindi naman daw nagbabago na libre pa rin itong nasasakyan ng mga pasahero. Ang time ng departure ay 1:30. Parang feeling ko nasa ibang bansa tayo, ha? At punta tayo ng Santa Ana Station. Let's go! May aircon. 50 yung passengers dito sa ferry na sasakyan namin papunta ng Santa Ana. Sa biyahe, nakilala ko ang mga suking pasahero na sina Joy at Aina. Si Aina, 2 taon na raw na sumasakay ng ferry. Bakit kayo everyday sumasakay? Aside sa libre, yun na, very comfortable dahil pagbaba ko ng Quinta, diretso na ako. Si Joy naman, sumasakay rin sa ferry kapag magsisimba. Lagi mo kayo sumasakay dito? Every Friday, pupunta ako ng Quiapo. Okay. Tapos Kapag ngayon, Tuesday, kasi may pupuntahan ako. bakit dito kayo sumasakay? Kasi libre. Nakatipid ako ng mga 45 minutes. Talaga? Kasi dito lang ako sa Makati. Saksi rin sa kasaysayan ng Pasig Ferry si Tatay Christopher. 11 taon na siyang nagtatrabaho sa ferry station. Dating araw, di pa gaano karami ang mga gusali sa paligid. Ang MMDA ang namamahala sa Pasig River Ferry. Dahil sa pagtatrabaho sa ferry, naitaguyod ni Tatay Christopher ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Nakatulong po sa pamilya ko dahil meron po akong 5 anak. Nakapagpa-graduate po ako, maganda pong achieving ko rin pong narating dito sa Pasig River Ferry. Dito ako nakapagpaalam na mag-schooling ma'am. Bali, nakagraduate po ako ng BS in Criminology po ditong nakaraang buwan. Bago tayo mag-change topic, magpapa-challenge muna ang mga ka-wonder natin. 1 minute, 1 tanong. Alright. Ito na, Empoy, ha? Tingnan mo kung paano namin sasagutin yung mga challenge namin. Aba, Mami Su, ha? May pa-challenge ka pa dyan, ha? Sige. Ano yung mga tanong mo? Sasagutin ko yan dito. Sige. Can I call a friend? Merong mandalo yung... Pala eh. May mapa palang tinuturo si Kuya eh. Saan matatagpuan ang Binondo at Chinatown? Saan po matatagpuan? Escolta. Am I right, Mama Su? Ito ang kauna-unahang istasyon ng Pasig Ferry. Nasa Laguna de Bay. Wait lang. Tatanungin natin sa staff sa likod. Pasig Ferry, Laguna Bay. Saan po? Pinagbuhatan ng kamay. Sorry, hindi. Aba, Empoy, parang sila na ang sumasagot para sa iyo. Nahalata mo ba, Mami Su? Mami Su, aba, hindi po pwedeng ako lang yung ganito. Kailangan ikaw din. Aba, Empoy, ako pa ang hinamon mo, ha? Lalo tayo nahuli dyan. Hindi akong tulong, lalo akong naligtikan. Saang istasyon bumababa ang mga pasahero papuntang Jones Bridge at Binondo? Escolta! Istasyon ito kung saan ipinangalan sa isang sikat na universidad sa Pilipinas. POP! Anong istasyon ito na itinuturing na sentrong sakayan ng Pasig River Ferry? Guadalupe! Ito ang unang istasyon sa Pasig at malapit sa Laguna de Bay. Pinagbuhatan? Mami Su, masyado mo namang ginalingan. At dahil dyan, lilibre kita ng fishball kay Mang Ilon. Ay, nang sakay sa ferry. Tenga mga ka-wonder, bago ko malibot at tuloy ang ma-enjoy itong Pasig Ferry, nasa naman kaya si Empoy? Sir Saging. Wow, alam niyo pa talaga yung ano ko, ha? Second episode ko ng shooting ng I Wonder. So ngayon, magre-ready na tayo at dito na tayo sa loob ng van mag-BBS. Alright, mga ka-wonder! Alright! They're so laughter, man. Aba, Empoy, camera rolling, action na! First station ng Pasig Ferry ang pinagbuhatan kung manggagaling ka ng south,
Assignment ni Empoy, Please come in, sir. Congratulations. Congratulations, guys. Sir, ba't po kayo sumasakay ng ferry? Mas komportable kasi kami pupuntang Manila. Apo. Tsaka free po. Libre lang po ito. Opo, libre. Sige po. Salamat po. Sir, ano po shampoo niyo? Alright mga ka-wonder, andito na tayo ngayon sa Pinagbuhatan. Did you know what? Dito daw sa Pinagbuhatan, meron daw 72 years na masarap na pansit dito. Yun yung pupuntahan natin ngayon. Wait lang, parang naamoy ko ah. Parang dito. Ay, mali, dun. Ay, parang dito ah. Tara, sundan niyo ako. Kuya, alam niyo po ba rito kung saan yung pinakamasarap na kainan ng pansit? Yan po, yan halos na yan. Masarap na pansit. Dito mismo? Apo, dyan. Eh, galing ako doon, sobrang uhaw ko eh. Pwede ba pagbilan ako ng buko? Sige po. Paplastiko? Wag na, ito, okay na po yan. Salamat po ah. Ito may bayad. Give the change. Salamat po. Thank you. Love you, kuya. kapag nga raw bumaba ka sa Pinagbuhatan Station, di mo raw mapipigilang dumaan sa Ados Pansiteria na 72 years lang namang naghahain ng iba't ibang pansit. Ang nagpapatuloy nga ng tradisyong ito, si Chef Alfredo Lesio. Oh, so ngayon tatay, tuturuan kita magluto ng pansit. Okay? Ready ka na? Yan. Nilagyan ni tatay ng margarine at ng garlic oil. Yun. Binasag ni tatay itlog. Nakadalawa siyang basag ng itlog. Ilang itlog po dapat ang basagin dyan? Depende po sa order. Kung dalawang order, pwede tatlo, pwede dalawa. Ito po yung chicharon Ayun. na nagmamalaki ng atos. Yun ang pampasarap. Atos Oh. sa fried chicharon. Yan, nakikita natin si tatay, nahalo ni tatay ang pansit. Pero dito talaga, kakaiba talaga. Yung pansit, may chicharon, di ba? Lalagyan na po niya ng pansit. Yan. Dapat po ba yung yung apoy sakto lang o sakto lang? Oo, pero hindi pa yung tostado, matagal-tagal pa yan. Mga ano po? 3 weeks, mga gano'n. Hindi, mga 2 weeks lang. 2 weeks lang. Tostado. Ang galing ni tatay eh. Sumama kaya sa amin. Good. Empoy, alam kong di mo rin yan palalampasin. After kong turuan si tatay kanina magluto ng mga iba't ibang different kinds of pancit, syempre pa, titikman na natin. At bago natin titikman, bibigyan ko kayo ng trivia. Ang pinakapaborito kong pancit is... Ay, sorry. Akala ko camera 3 yun. Lomi, syempre. Yan. Gusto ko to. Tikman natin. Sabayan niyo ako mga ka-wonder. At ang kagandahan nito, kitang-kita nyo naman. Habang kumakain ka dito, isa-isang nagwo-walk out itong mga, ano dito, katulad ng barbecue. Nakita nyo ba maglakad? Yung barbecue, naglakad kanina. Sile, thank you. O, timo nga. May walking hand. May walking hand dito. Sile, guys. Parang gusto mo sumahog din. O saan naman ang next punta mo niyan? Andito po tayo ngayon sa Pinagbuhatan at pupunta na tayo ngayon sa Eskolta. O mga kuya, tara na ba? Tara! Para tayong ano? Mula Pinagbuhatan hanggang Eskolta kung sakay ng ferry, tatagal ito na mahigit 1.5 oras na babaybay ng 20 kilometro. Kung daraan sa pampublikong kalsada, tatagal ito na mahigit 2 oras na babaybay ng 30 kilometro. Tihamak na mas mabilis ang Pinagbuhatan patungong Eskolta kung sasakay ng ferry. Ang kagandahan na experience ko dito sa ferry, yung pagkakataon na adventurous na siya, tapos madali kang makakarating. At eto pa mga ka-wonder, akalain mo, libre daw. Cheap.
Totoo po, libre yung ano. Congratulations, Carlos Hulo. Sa ibang station to? Teka, Empoy, Carlos Yulo yun, hindi Hulo. Alam niyo ba nakita ko? Doon no? Sa likod yung kanina, yung nalampasan natin. Kaya lang, ang kaanuhan lang dito is bawal talaga siyang picturean. Ayan, pumotpot na naman. Pero, may picture ako. Oh, yan mismo yung nakita ko. Yung may alon, tapos may building. Yan nga yung Malacanang, di ba? Hinihikayat ng pamunuan ng Pasig na mas lalong tangkilikin ang pagsakay sa ferry. Magdadagdag po kami ng mga stasyon na dapat mag-connect dun sa mga ruta ng jeepneys at saka mga bus station. Bukod po sa tipid sa pamasahe, tipid po sa oras. Kaya sa mga gustong sumakay at saka pumunta ng Quiapo, na galing po ng Pasig, Makati at saka Mandaluyong, dito na po kayo sumakay sa aming ferry. Libre po ito. Mga ka-wonder, papunta kami ngayon sa Escolta, sakay ng ferry Pasig. At galing kami sa pinagbuhatan. Imagine, dulo to dulo. In English, somewhere to somewhere. Bukod sa ferry captain, may mga naka-standby rin na Philippine Coast Guard. Kumpleto rin sila sa safety jacket habang magaan naman ang bilang ng mga pasahero. It's a nice experience for me kasi minsan yung takot mo, malalabanan mo eh. Katulad nito, yung kung takot ba ako sa tubig, takot ba ako sa mga experience sa mga alon-alon na ganyan o yung mga lugar na mga hindi ko pa napupuntahan. Salamat naman at nag-enjoy ka sa I Wonder, Empoy. Mukhang nakarating na kayo sa Escolta ah. Pero teka, Empoy, gising! Bakit ka naman dyan natulog? Escolta trivia muna. Hango. Sa salitang Kastila ang escolta na ang ibig sabihin, escort o sasamahan. Gaya na lang ng Jones Bridge o ang kauna-unahang tulay na itinayo sa Ilog Pasig sa panahon ng kolonyal na Espanya. Pamilyar din ba kayo sa nasunog na post office na simbolo ng komunikasyon sa bansa sa loob ng mahigit 1 siglo? At syempre, sa Escolta rin matatagpuan ang isa sa paboritong pansiteria ng kinikilalang pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal, ang Toho Pansiteria Antigua. Minsan na ba kayong napatanong, ano ang makikita sa loob ng higanteng orasan na ito sa Maynila? Sa mga ka-wonder, makakausap po natin ngayon ang office in charge. Sir, what's your name again? Pangalan ko po ay si Jose Maria Belmonte. Actually, nung una po, isa po tong clock tower na may window sa taas. Ginamit po ito ng mga Pinoy para makita po yung mga Hapon kung nasaan. Parang merong siyang parang hidden sightseeing, di Yes ba? po, opo. Am I right? Yes, correct na correct. Right. Yung clock tower lang po, umaabot po siya ng 100 meters. Nung inakyat mo to, naka-inhale ka o naka-exhale? In the near future naman po, Sir Empoy, magkakaroon naman po kami ng elevator. Elevator? Yes po. Yung elevator nyo, ano spell? So, Sir Empoy, akatin na natin. Akitin natin? Yun lang pala. Next time. Hey, 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 mga ka-wonder! Kung hindi nyo lang naitatanong, pero pwede nyo naman tanungin na talaga. Ako ho talaga ay merong fears of heights pala. Wait lang, Mami Sue. Alam mo to, di ba? Hi mga ka-wonder, si Empoy nung nasa Korea kami talaga namang nako. Kaya ngayon yan ang bagong challenge sa'yo. Kailangan mong akyatin ang tuktok ng Manila Clock Tower Museum para makita ang 360 view nito. Saan ba yan? May tuktok pa ba yan? May ka tayo? Mga ka-wonder, sa tingin nyo kaya ko ba to?
Isa sa go-to place sakay ng Escolta Station, ang Manila Clock Tower Museum, na 20 minutes walk away mula sa ferry station. Ang museum ito, 96 years na mula nang itayo at mas kilala bilang pinakamalaking orasan sa Pilipinas. Sa disenyo ni Antonio Toledo, ito na ngayon ang kaisa-isang lugar na makikita ang 360-degree view ng Kamaynilaan. Open ang kanilang museum tuwing Martes hanggang Linggo from 7 a.m. to 4:30 p.m. Kaya kung gusto ninyong mag-hiking, Mga ka-Wonder! Andito na tayo, malapit na tayo sa tuktok. kung gusto nyong mag-explore ang mayamang kasaysayan sa Bayan ni Juan, magpunta na! Empo, yakyat na! Bike na tayo? Kaya mo? Ha? Kaya mo? Ako? Saan ba yan? May tuktok pa ba yan? Last na po yan. Last na yan. Opo. Kaya, mga ka-Wonder, sa tingin nyo kaya ko ba to? Pero sa tingin ko, kakayanin natin. Yan, samahan nyo ako. Halika. 2044, 2045, 2046. Medyo nakakahilo rin siya. Eto na siya mga ka-Wonder! O ano, mga ka-Wonder, kakasarin ba kayo sa pag-akyat dito sa Manila Clock Tower? It's easy. Very, very easy. At kakayanin nyo rin. Nakaya ko nga eh. Kita nyo naman, mga ka-Wonder, ilang istasyon pa lang ng Pasig Ferry ang sinakyan natin, pero ang dami na nating narating. Ang kagandahan na experience ko dito sa ferry, yung pagkakataon na adventurous na siya. Tapos, bukod doon, less late ka sa pupuntahan mo at madali kang makakarating. Sino mga pasahero pwedeng sumakay? Hindi makakailang sagot ito sa suliranin pantrapiko. Higit dito, daan ito upang mailapit si Juan sa iba't ibang yaman ng kanyang bayan. Sa tindi ng traffic ngayon, napakahalaga na meron tayo mga alternatibong masasakyan. So yung mga kababayan natin na pwede naman na maging alternatibong sasakyan itong Pasig Ferry, sana ay suportahan natin at tangkilikin para mas lalo nung gumanda at magtuloy-tuloy na magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Yeah, mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo o kwento na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po ang aming social media account na iWonder sa Instagram, Facebook, at sa X. Ako po ulit si Empoy Marquez. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa